Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Experiencing God's Restoration, isang pag-aaral mula sa pagpapanumbalik patungo sa Diyos. Magsisimula tayo sa Kabanata 1, Bahagi 1, na tumatalakay sa pundasyon ng pagpapanumbalik. Kabanata 1. Ang Biblikal na kahulugan ng pagpapanumbalik. Mga pangunahing talata, KJV. Genesis Kapitulo 1 hanggang 2. Mga Awit Kapitulo 23 versikulo 3. Joel Kapitulo 2 versikulo 25. Isaias Kapitulo 61 versikulo 1 hanggang 3. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran dahil sa kanyang pangalan. Mga Awit Kapitulo 23 versikulo 3, KJV. Ang pagpapanumbalik ay isa sa pinakamagandang paksang matatagpuan sa buong Biblia. Mula Genesis hanggang Pahayag, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang siyang lumikha, tumutubos, nagpapanariwa, at nagpapanumbalik. Ang kwento ng kasulatan ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, ito rin ay kwento ng mapagpalang plano ng Diyos na ibalik ang nawala sa pamamagitan ng negel iligtas na gawain ni Hesukristo. Bawat tao ay nakaranas ng iba't ibang anyo ng pagkasira. Ang iba ay nagbunga ng sariling kasalanan, habang ang iba naman ay pasa ng mga sugat dulot ng kasalanan ng iba o ng pamumuhay sa mundong naligaw. Ang wasakang ugnayan, kalungkutan, pagkadismaya, takot, pakiramdam ng sala, kahihiyan, sakit, kawalan ng katarungan, at kawalan ng siglang espiritual ay karaniwang nararanasan ng tao. Gayunpaman, patuloy na ipinapahayag ng salita ng Diyos na walang pagkasira na hindi kayang lunasan ng kanyang kapangyarihang nagpapanumbalik. Ang pagpapanumbalik ayon sa Biblia ay higit pa sa pag-aayos ng mga pangyayari o sitwasyon. Ito ay ang mapagpalang gawain ng Diyos upang ibalik ang tao sa pakikipag-ugnayan sa Kanya, panariway ng puso, hubugin ang isipan, pagalingin ang mga sugat, ibalik ang tunay na layunin, at sa huli ay gawing bago ang lahat ng bagay. Ang kanyang pagpapanumbalik ay sumasaklaw sa bawat bahagi ng buhay, espiritual, emosyonal, panlipunan, moral, at walang hanggan. Ang kabanatang ito ay naglalatag ng teolohikal na pundasyon para sa buong aklat. Susuriin natin kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagpapanumbalik, aalamin ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa orihinal na wika, susundan ang gawain ng Diyos sa buong kasulatan, at babalikan ang orihinal na plano ng Diyos para sa tao na nakatala sa Genesis. Ano ang ibig sabihin ng pagpapanumbalik? Sa pangkaraniwang gamit, ang pagpapanumbalik ay ang pagbabalik ng isang bagay sa dati nitong kalagayan, layunin, ganda, o kapakinabangan. Ang nasirang gusali ay maaaring maayos ng maingat upang maibalik ang anyo nito noon. Ang lumang larawan ay nalilinis at inaayos upang muli itong lumino. Ang nasirang ugnayan ay naibabalik sa pamamagitan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Kasama ang mga ideyang ito sa biblikal na kahulugan, ngunit mas malalim pa rito. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay hindi kailanman nananatili sa panlabas lamang. Inaayos muna niya ang puso bago ang sitwasyon, ang pagkatao bago ang kaginhawaan, at ang ugnayan bago ang anumang pagpapala. Sa buong kasulatan, may ilang mahalagang aspeto ang pagpapanumbalik. Una, ang pagpapanumbalik ay nangangahulugang pakikipagkasundo sa Diyos. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang paghihiwalay sa lumikha dahil sa kasalanan. Ang unang gawain ng Diyos ay ibalik ang mga makasalanan sa masayang ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Pangalawa, kasama rito ang pagbabago sa kaloob-looban. Binabago ng Diyos ang isipan, pinapanariwa ang puso, hinuhubog ang mga hangarin, at hinuhubog tayong maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Pangatlo, kasama rito ang paggaling mula sa mga sugat ng buhay. Inaaliw niya ang namimigati, pinatitibay ang mahihina, pinapatawad ang may sala, at tinatal ang mga pusong wasak. Pang-apat, inihahanda tayo nito para sa walang hanggang kaluwalhatian, kung saan tuluyang aalisin ni Kristo ang lahat ng bunga ng kasalanan at itatatag ang bagong langit at bagong lupa. Kaya ang pagpapanumbalik ayon sa Biblia ay ganap at komprehensibo. Nagsisimula ito sa kaligtasan, nagpapatuloy sa pagpapabanal, at aabot sa maluwalhating katuparan sa walang hanggan. Ang pagpapanumbalik ay nagmumula sa pagkatao ng Diyos. Bago pag-aralan ang mismong paksa, kailangan muna nating kilalanin kung sino ang siyang nagpapanumbalik. Nagpapanumbalik ang Diyos dahil ito ay dumadaloy mula sa kanyang pagkatao. Sa buong kasulatan, siya ay kilala bilang mahabagin, maawain, mapagbiyaya,
tapat, matyaga, banal, matuwid, at mapagmahal. Nang magkasala sina Adan at Eva, hindi sila agad iniwan ng Diyos. Sa halip, hinanap niya sila sa halamanan at ipinangako ang darating na manunubos, Genesis Kapitulo 3 versikulo 15. Kahit sa gitna ng paghuhukom, makikita ang kanyang habag. Nang paulit-ulit na maghimagsik ang Israel, dinidisiplina sila ng Panginoon ngunit patuloy pa ring tinatawag sa pagsisisi at ipinapangakong ibabalik. Nang magkasala ng malubha si David, pinatawad ng Diyos ang nagsaysang hari at ibinalik sa kanya ang ugnayan sa kanya. Nang itanggi ni Pedro si Jesus ng 3 beses, buong pagmamahal siyang ibinalik ng muling nabuhay na Panginoon at muling ipinagkatiwala ang pagpapastol sa kanyang bayan. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang isang mahalagang katotohanan, ang pagpapanumbalik ay hindi pambihirang gawain ng Diyos, ito ay isa sa mga patuloy na pagpapahayag ng kanyang mapagpalang pag-ibig at biyaya. Dahil hindi nagbabago ang Diyos, ang mga mananampalataya ngayon ay maaaring buong tiwalang umasa na siya ay magpapanumbalik ayon sa kanyang perpektong karunungan at tamang panahon. Ang orihinal na plano ng Diyos para sa tao, Genesis Kapitulo 1 hanggang 2. Upang maunawaan ang pagpapanumbalik, kailangan muna nating malaman kung ano ang nawala sa tao dahil sa kasalanan. Nagsisimula ang Genesis sa marangyang pahayag. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, Genesis Kapitulo 1 versikulo 1, KJV. Lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang perpektong karunungan, kabutihan, kaayusan, at ganda. 6 na beses sinabi ng Diyos na ang kanyang gawa ay mabuti. Matapos likhain ang tao, idinagdag pa. At nakita ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang ginawa, at narito, napakabuti, Genesis Kapitulo 1 versikulo 31, KJV. Ipinapakita nito ang orihinal na hangarin ng Diyos para sa kanyang nilalang. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Itinuturo ng Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27 na ang tao ay nilikha ng natatangi ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang katulad natin siya sa pisikal na anyo. Sa halip, nilikha tayo upang maging salamin ng kanyang katangiang moral, magkaroon ng pananagutang pamahalaan, tamasahin ang pakikipag-ugnayan sa kanya, at katawanin ang kanyang pamamahala sa buong nilikha. Binigyan tayo ng isip upang makilala siya, damdamin upang ibigin siya, kalooban upang sumunod, at espiritual na kakayahan upang sambahin siya. Kaya ang bawat tao ay may likas na karangalan dahil bawat isa ay taglay ang larawan ng lumikha. Ang masayang ugnayan ng tao sa Diyos. Ipinapakita ng Genesis 2 ang Eden bilang lugar ng malapit na pakikipag-ugnayan ng Diyos at ng tao. Walang takot, walang kahihiyan, walang sala, walang sakit, walang kamatayan, walang alitan, at walang paghihiwalay. Naglalakad sina Adan at Eva kasama ang Diyos na puno ng kagalakan. Ang kanilang ugnayan ay batay sa pagtitiwala, pag-ibig, pagsunod, at perpektong kapayapaan. Ito ang orihinal na kalagayan ng tao, at ito rin ang dahilan kung bakit ang puso ng bawat isa ay laging naghahanap ng kahulugan, kapayapaan, at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nilikha tayo para sa Kanya. Ang makabuluhang layunin ng tao. Ipinagkatiwala rin ng Diyos sa tao ang makabuluhang gawain. Inutusan si Adan na alagaan at paunlarin ang halamanan ng Eden. Ang paggawa ay hindi bahagi ng sumpa, ito ay bahagi ng mabuting plano ng Diyos bago pa man pumasok ang kasalanan. Kasama sa orihinal na tawag ang pagsamba, pangangalaga, mapagpalang paglilingkod, at tapat na pagsunod. Kaya ang pagpapanumbalik ay kasama rin ang muling pagtuklas sa layunin ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, muli tayong tinatawag na luwalhatiin ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang malungkot na pangangailangan ng pagpapanumbalik. Ang Genesis Kapitulo 1 hanggang 2 ay naglalarawan ng paraiso. Ang Genesis 3 naman ay naglalahad ng trahedya. Bagaman nilikha tayo para sa pakikipag-ugnayan, pinili ni Adan at Eva ang pagsuway. Ang kanilang paghihimagsik ay nagdala ng kasalanan sa kasaysayan. Agad na sumunod ang mga mapaminsalang bunga. Naputol ang ugnayan sa Diyos. Pumasok ang kahihiyan sa puso. Napalitan ng takot ang tiwala. Pumasok ang kamatayan sa nilikha. Naging magulo ang ugnayan ng tao. Isinumpa ang lupa. Naging bahagi na ng buhay ang pagdurusa. Dito natin makikita kung bakit kailangan ang pagpapanumbalik. Hindi kayang ayusin ng tao ang nasirang ugnayan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap.
Kailangan ito ng biyaya ng Diyos. Ang buong kwento ng Biblia mula Genesis ay tungkol sa pagtupad ng Diyos sa planong ito sa pamamagitan ng ipinangakong Mesiyas. Mga Awit Kapitulo 23 versikulo 3, ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Isa sa pinakamalinaw na larawan ng pagpapanumbalik ay matatagpuan sa paboritong awit ni David tungkol sa pastol. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran dahil sa kanyang pangalan, mga Awit Kapitulo 23 versikulo 3. Alam na alam ni David ang gawain ng pagpapastol. Ang tapat na pastol ay binabantayan ng bawat tupa, inililigtas sa panganib, hinahanap ang naliligaw, inaalagaan ang nasugatan, at dahan-daang ibinabalik sa ligtas na kulungan. Ganoon din ang Panginoon, siya ang mabuting pastol ng kanyang bayan. Ang pariralang, ibinabalik niya ang aking kaluluwa, ay tumutukoy sa patuloy na gawain ng Diyos, pagpapaginhawa, pagbibigay buhay, pagpapanariwa, at pag-uwi sa mananampalatayang napapagod. Kapag tayo ay nauubusan ng lakas sa espiritu, pasan ang mga pagsubok, o nawawala ng pag-asa dahil sa pagkabigo, hindi tayo iniiwan ng pastol. Sa halip, buong pagmamahal niya tayong ibinabalik sa pamamagitan ng kanyang presensya, salita, at biyaya. Pansinin din na kasunod ng pagpapanumbalik ay ang pag-akay, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran. Hindi lamang tayo pinagiginhawa ng Diyos, inaayos niya tayo upang makalakad tayo ng tapat at banal. Ang tunay na pagpapanumbalik ay laging nagbubunga ng mas matibay na pagnanais na sumunod sa Kanya. Mga tanong para sa pagninilay. 1. Paano nakatutulong ang pagkilala sa pagkatao ng Diyos upang mas magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihang magpapanumbalik? 2. Alin sa mga orihinal na plano ng Diyos para sa tao ang pinakamalalim na tumatatak sa iyong puso? 3. Sa anong mga bahagi ng iyong buhay mo pinakakailangan ngayon na, ibalik ng mabuting pastol ang iyong kaluluwa? 4. Paano ipinapakita ng Ebanghelyo ang pagtatalaga ng Diyos na ayusin ang lahat ng winasak ng kasalanan? 5. Anong tiyak na hakbang ng pananampalataya ang maaari mong gawin ngayong linggo upang ipagkatiwala sa Diyos ang iyong pagpapanumbalik? Panalangin. Ama sa langit, salamat dahil ipinakikilala mo ang iyong sarili bilang Diyos na nagpapanumbalik. Salamat dahil nilikha mo kami ayon sa iyong larawan at hindi kami iniwan kahit kami ay naligaw. Salamat sa pagpapadala kay Hesukristo, ang mabuting pastol, upang hanapin ang naliligaw, ibalik ang wasak, at akayin kami sa mga landas ng katwiran. Ayusin mo ang aming puso kung saan kami ay nasugatan ng kasalanan, pinariwin mo ang aming isipan sa pamamagitan ng iyong katotohanan, at palalimin ang aming ugnayan sa iyo, tulungan kaming magtiwala sa iyong karunungan, sumunod sa iyong pag-akay, at magalak sa pag-asa ng ganap na pagpapanumbalik na darating sa pamamagitan ni Kristo, naway ang aming buhay ay maging salamin ng iyong biyaya at magluwalhati sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.